verses 37, actually to 41. Atong sabi ko? Second volume of Luke, which is Acts. Yeah, so Acts chapter 2. Ayokong mag-move. Okay, so Acts chapter 2, verse 37 to 41. Sige lang po. Right, so church, hear the word of the Lord. Now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, "Brothers, what shall we do?" And Peter said to them, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is for you and for your children and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to himself." And with many other words he bore witness and continued to exhort them, saying, "Save yourselves from this crooked generation." So those who received his word were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. So church, this is the word of the Lord. Thanks. Amen. Sige po. Please be seated. Nung ako po'y sa huli ko pong trabaho, so kami po ay tumutungo sa mga kumpanya para po sabihin natin mag-offer ng mga solutions sa network, IT network, no? So isa po sa pinuntahan namin, Subic actually. And isa po sa kliyenteng pupuntahan namin doon yung SBMA. I think sila po yung nangunguna doon sa city. Sabihin po natin, sa lugar na yun. So we're targeting yung IT department doon. Nung nandun na po kami mismo sa Subic, parang merong kanan kaliwa yun eh. Then tinanong po ako ng boss na boss namin na siya yung nagda-drive. "O Japet, saan tayo liliko?" Sabi ko, hindi ko po alam. So sabi ko, sa kaliwa. Okay. Basta sinabi ko sa'yo, alamin mo yung lugar ng mga bibisitahin natin, ha? Tapos parang doon ko lang parang nalaman na, doon lang para niya akong in-inform na ako pala maghahanap ng ako pala yung mag-prepare ahead for that. I mean, kasama po kasi kaming representative din ng, kala ko siya yung dapat gumawa nun. Pero anyway, nag-justify ako, no? Pero pag dating nga po doon, tumungo kami sa direksyon na hindi ko alam kung doon talaga. Ang thinking ko, yung office ng IT department ng SBMA, yung parang may airport doon. So medyo malayo na yon. Pagdating po doon, sabi ko, dyan, baba na po tayo dyan. Pagbaba, tinanong, hindi po dito. Doon po yon sa kanan na parte pala yun. So yung boss ko, parang di ako matingin sa boss ko. Tapos throughout our pagbalik namin patungo dun sa tamang direksyon, hindi ko alam kung ano yung mukhang iyaharap ko nga po. No? So nasasabihan po ako. Hanggang sa makapunta kami nga po roon. So napagtanto nga po namin nung una na naglalakbay kami sa kawalan. Hindi ko alam kung saan eh. Hindi ko alam yung tamang pupuntahan. Imagine, we are journeying at least few meters or kilometers na hindi ko sure kung saan kami patungo. Paano kung sa buhay natin, hindi lang tayo patungo sa kawalan? We're not sure where we are heading sa tinatahak nating landas. If we are not sure, patungo rin tayo sa kawalan. But the reality is, hindi ka patungo sa kawalan na parang wala lang mangyayari. Actually,
The truth is, if you are not walking in the right path toward God, you are actually going to a direction that is heading for disaster. Ang totoo, ikaw ay patungo sa bangin na ang dulo nun ay patungo sa destruction ng iyong buhay. If you are heading to a direction that is keeping you away from God. The reality is you are heading again for disaster. Ano nga ba ang dapat nating gawin para hindi tayo humarap sa hindi kanais-nais na direksyon ng ating buhay na palayo sa Diyos at humantong sa higit na kamatayan? That's why we entitled our sermon today based on our text, What Must You Do to Be Saved? Because again, you are heading for kumbaga, hindi mo na naisin na dulo ng iyong buhay unless you will turn back to the Lord. So, yun po yung actually kailangan nating gawin na sinasabi po dito sa teksto. So again, what must you do to be saved? I think in answer to that, that's what we will learn in the passage. Kaya ang sentrong mensahe ng ating sermon ay, you need to turn to Jesus and be united to Him to be saved. Meron pong ilustrasyon, parang ginagawa yung naging professor po namin sa seminary na meron siyang anak. So Presbyterian din po siya. So parang bilang mga covenant children, nung sila'y binautismuhan, sabihin po natin, di ba meron din po tayong covenant na palalakihin natin sila understanding who God is and to know the gospel so that at the appointed time, kahit in their young age, sila po ay pwede na pong makumpirma na meron po silang lehitimong pananampalataya kasi naunawaan po nila. The simple way para maintindihan ng bata niyang anak ang ebanghelyo ay ito daw yung heaven. Ang tanong, paano ka makakapunta sa heaven? So, through my perfect life. The problem is you cannot have a perfect life. So, sino yung makakapunta sa heaven? Oh, that's only Jesus. Kasi siya lang yung perfecto eh. So, anong kailangan mong gawin? I need to have the life of Jesus in me so that together with Jesus, I will be in heaven. Ako po yung ilustrasyon na yun. That's why I think here it makes sense that you need to turn to Jesus. Not only to turn to Jesus, pero magpasakop ka sa Kanya, maging isa ka sa Kanya. Because only through your union with Him, yun po ang kaparaanan para ikaw ay talagang maligtas. At least in the context of what we will learn today. So para sa mga bata, ito po ang itong isulat nyo, turn to Jesus and you will be saved. At least that also encapsulates what we will learn. Okay? So I'll let you write it muna for those who are writing. Sorry. Yan. So I hope you will remember, turn to Jesus and you will be saved. Okay, tatlong realidad ang kailangan nating maunawaan. So these are the three realities that we can see in the text that are really important patungkol po sa pinapakita sa teksto. This is how I designed how we will understand the sermon at least. So, first is the grace of divine conviction. Ito'y isang realidad na
na nangyayari sa teksto, in verse 37, bakit ba nagkaroon ng conviction yung mga Hudyo roon patungkol sa pinahayag ni Pedro? Bakit sila nasabi dito na bagabag sa translasyon ng Tagalog? They were cut to the heart. As if they are heading or facing a danger that they ask, brothers, what shall we do? Pero what we will see here is, yun ay grasya ng Diyos para sila ay makonvict. Hindi sila magkakaroon ng ganong conviction apart from God. So yun yung kailangan nating maunawaan po dito. Pangalawang realidad dito po sa teksto ay yung the recognition of absolute necessity. Okay, yung recognition po dito yung hindi yung nire-recognize, yung nagkaroon sila ng knowledge. Kumbaga realization also, let's say, of absolute necessity. Ibig sabihin, nakita talaga nila na meron silang kailangang gawin at nalaman nila kung ano yung dapat nilang gawin. That if you will not do this, then you will perish. At pangatlo na realidad, the value of radical response. Kailangan nating maintindihan na meron pong halaga yung response na sabihin nating radical in nature. Ibig sabihin, yung talagang desidido, yung talagang gagawin mo agad, na nagpapakita na sincero ka sa katanungan mong anong dapat mong gawin. Mayroon pong value yung radical response because others, in opposite ay responding in delay. Ay, darating din yung panahon na ako ay magsisisi. Huwag niyo muna akong i-force ngayon, kumbaga. But there's a value in radical response. So these are the three realities that we have to understand na pinapakita po dito sa text. Sa mga bata, 3 words: confess, realize, and respond. At least, kids, if you will read the text, the word that will help you is right in the text. It talks about confess, or calls you to confess, to realize, and to respond. Okay. So let's start sa una, the grace of divine conviction. Kasunod ng proklamasyon ni Pedro kay Jesucristo, okay, ito po yung nangyari after the proclamation of Jesus, or about Jesus. Nangyari sa verse 37, basahin po natin. Now, when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, brothers, what shall we do? So nakadama po ang mga nakapakinig ng may taos-pusong pagnanais. They wholeheartedly desired na magbalik loob po talaga sa Diyos dahil po dun sa pinahayag ni Pedro. They realized that they have sinned in the truth about Jesus, and they perceive na hindi sila pwedeng manatili sa kondisyon nila. So ito po ay yung description po dito ni Lucas kung sa kanyang saad o salaysay ay nagpapakita nga po ng sincere concern on what they should do. Lumalabas in their question, inaamin nila na sila ay napatunayang nagkasala. They were really convicted. Kumbaga sa court, they really admit, yes, ginawa namin yun. At kami ay nagkasala. To the point na kinikilala nila ngayon
si Pedro at ang mga apostol, the 11, as if they are associated now with each other. Like, kumbaga parang kung napunta po tayo sa ibang bansa at may embassy, kumbaga yun yung refuge nga rin po ng marami. Pag may problema, parang, brother, tulungan mo ako. Dito, after all, nire-recognize nila na tayo ay magkadugo bilang Hudyo. Pero others, like F.F. Bruce is also saying na hindi lang ito recognition that they are in the same blood, pero they are actually fellow believers at this point. Kinikilala na nila na sila ay iisa. Calling them brothers after all. So lumalabas na nagkaroon nga po sila ng conviction in the recognition sa mga kapwa nilang sa mga apostol na ito, at nagkaroon din sila ng conviction sa ano yung dapat nilang gawin. Ito po yung tanong dito, ano nga ba ang tunay na sitwasyon para sila ay makadama tila ng pangangailangan ng awa? What's the real score here? That they were led to have that feeling na parang mananagot talaga sila sa Diyos. Ano yung nilabag nila? Or ano nga ba yung sitwasyon? Sila bang mga Hudyo ay nagkasala because, sabi ni Pedro, ano nga po yun? That let all the house of Israel therefore for certain that God has made him Lord and Christ, si Jesus, this Jesus, whom you crucified. So it seems, or we can assume na, does it mean na sila ay convicted of crucifying Jesus and that's their violation? Ang ganda po ng sinabi dito ni N.T. Wright. No? I really appreciate pong study ni N.T. Wright, at least dito sa text na ito. N.T. Wright said, it wasn't that their sending of Jesus to his death was an isolated act of folly or sin, na yun lang yung partikular na ginawa nila at sila ay mananagot. It was the symptom of their rejection of God's way. Ang sitwasyon dito ay, yun ay resulta lamang ng inyong rebellion sa Diyos. Yun ay sintomas lamang na talagang kayo ay ayaw sumunod sa Diyos. In what way? God has sent forth indeed His Son as the Messiah, and everyone who will submit to the Messiah will be saved. Pero ano yung ginawa nila? Yes, they did not accept Jesus because in the first place, ayaw nila nung Mesiyas na ipinadala ng Diyos. And in general, sila ay sumuway po talaga sa Diyos. And what we can say theologically, because that's the condition of their hearts. Sa madaling salita, ang pagpako nila kay Jesus ay resulta lamang ng kanilang rebellion sa Diyos, partikular sa kalooban ng Diyos, ng panunumbalik sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang Haring Mesiyas na si Jesus. Nais ng Diyos na sila ay manumbalik sa Kanya sa pamamagitan ni Jesus bilang Haring Mesiyas, pero hindi nila tinanggap si Jesus. Again, they rejected the call of God to repent. Masasabing nakita nila ng husto kung sino si Jesus, na tunay na hinirang ng Diyos bilang Panginoon, kaya sila ay karapat-dapat kapuotan ng Diyos. Ibig pong sabihin, alam nyo right in your heart, He is the Messiah. But you rejected Him. You're fully aware of who He is.
But you kept on denying that He is not the Lord. Now they're guilty because this seemingly fraud Messiah resurrected. And what you're seeing is the evidence that He triumphed because the Holy Spirit has been sent. What you're seeing is the power of Jesus Christ through the Holy Spirit now at work in the believers. Everything na nangyayari sa paligid po nila at sa kapahayagan na si Jesucristo ang tunay na Panginoon at Mesiyas, ay talagang naramdaman po nila na sila ay mananagot sa Diyos. Not simply because they crucified Jesus again. Ngunit, hindi sila basta makakadama ng pagsisisi ng buong puso kung hindi dahil sa grasya din po ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. This is also a proof that the Holy Spirit is indeed actively working in the people at that time. At talagang na-convict po sila. This cannot simply happen. Kumikilos po talaga ang Diyos sa kanilang presensya, which is the Holy Spirit. Saan din po natin makikita, mapuprove na talagang ang Diyos ang nag-grant ng repentance sa atin. Ibig mong sabihin, wala tayong kakayanan unless God will grant repentance. Romans chapter 2 verse 4, sabi doon na, didn't you know that the kindness of God leads you to repentance? Yung kabutihan ng Diyos, hindi yung kanyang galit ang magdadala sa inyo para manumbalik. Pinakita na yun kay Jesucristo. Another thing in Acts mismo, 11:18, yung mga Gentiles. Parang mang sinabi po doon, parang merong longing that the Gentiles will be granted repentance as well. In Timothy 2:25, there's also that kind of assumption. Who knows that God will grant repentance to sinners? So, this proves that God is the one who grants repentance or leads sinners to repent. Kaya ito po ang masasabi natin, walang sino man ang buong pusong magsisisi sa kasalanan maliban sa pagkilos ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng kapahayagan ng katotohanan ni Jesus na siyang pinakasaysay ng Ebanghelyo. Now, if we will see or look yung mensahe ni Pedro, masasabi niyo po bang ebanghelyo yung kanyang pinahayag? Pastor Cloyd at least agrees. Pero hindi niya sinabi about the holiness of God. Hindi niya sinabi that man has fallen. We are fallen creatures. Therefore, that is our nature right now. But there is a Savior who can save you, which is Jesus Christ. What you need is to repent. Later pa yun sinabi. Kumbaga parang yung 4-point na katotohanan sa gospel. Pero what I love actually is, hindi po basta nagbanggit si Pedro ng so-called 4 points ng gospel narrative somehow. I love what Scott McKnight said, na Jesus is the very content of the gospel message. Yung kapahayagan ng kung sino si Jesus, yun yung gospel. Or Jesus is the gospel.
Kailangang maunawaan ng tao talaga kung sino si Jesus, lalong-lalo na siya ang Panginoon at siya ang Haring Mesiyas. And that's what led them through the work of the Holy Spirit na makonvict po sila sa Diyos. Subalit, ang sino man na bibiyayaan, hindi ko po na-correct yan, no? Bibiyayaan ng Diyos ng kakayanang magsisi sa kasalanan ay tunay na kanyang kinahabagan. Because in Romans chapter 1 also, sinabi din ni Pablo, dahil sa rebellion also ng mga tao, although they knew God, they suppressed the truth about God and lived in their passions. Therefore, God, left them. Iniwan sila ng Diyos para magpatuloy sa kagustuhan nila. Unless God will be gracious na pigilan sila, sila ay magsisisi. Sila ay hindi magpapatuloy. Kaya nga po, ang matinding judgment ng Diyos ay tayo ay pababayaan lang na masira sa kasalanan. Somehow, this is probably what they are perceiving in their condition ng mga Hudyong ito. Kailangan silang maligtas ng Diyos. If God will not act for you to repent, you will continue living in sin. Especially, you will continue living toward destruction. But if God will be gracious, that's the good news after all. Ikaw ay hindi niya hayaang lumugmok sa sumpa ng kasalanan, malugmok. That's one, the grace of divine conviction. Pangalawa, the recognition of absolute necessity. Sa verses 38 to 40, sumagot po si Pedro sa katanungang, what shall we do? Sabi po rin ni Pedro in these verses, verse 38, and Peter said to them, repent and be baptized, and every one of you in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is for you and for your children and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to himself. And with many other words, he bore witness and continued to exhort them. May mga sinabi pa po si Pedro. And hopefully, na-record pa po yun. Mahaba pa po pala yung marami pa siyang sinabi. But, he said a line, again saying, save yourselves from this crooked or corrupt generation. Yung salitang repent po dito, now, let's understand the particular na mga ginamit pong salita dito. Okay, you're telling to repent. What does that mean? Ang salitang repent po dito, in Greek, is at least yung parang root word or parang basic word, is metanoia, which actually means change of mind. Okay? Sa biblical world, iba-iba po yung parang tinatratong sentro ng pagkatao. One is, commonly sa atin, ang center of man is the heart. Na pag yun ay babaguhin, magbabago lahat. At I think for the Greeks, the mind is the center of human being. Pero it's just a representation. Kasi kung iisipin po natin, kung mababago ang kaisipan ng tao, mababago yung kanyang pamumuhay. Mababago yung kanyang buhay. But it also applies sa puso that is darkened, na kahit meron kang kaalaman, pero madumi ang puso mo, hindi ka ipoprove mo na tama yung iyong kaalaman. Kaya parang konektado pa rin po yun. Dito, yung word na ginamit is
Metanoo, parang ganun po yung sinasabi. Repent. Which is the change of mind. Kung saan ang nagsisising makasalanan ay nagkaroon or dapat magkaroon ng maayos na kondisyon para tanggapin niya ang kapatawarang mula sa Diyos. That is actually the description of F.F. Bruce dun sa word na metanoo. Parang meron daw pong, kaya siya magre-repent ang isang tao para mangyari to dahil nabago yung kanyang kondisyon, leading to repentance. Ito ay masasabing pagsuko, ito po yung how we will at least picture this. Pagsuko ng impluensya ng karunungan at kaisipan. At sa halip ay mamuhay sa kalooban ng Diyos. Let's say, for example, you're believing what this world says pertaining to man and woman. Pertaining sa kung ano yung inaasam na mundo na mangyari sa mundo. Yung iba, Marxism. Yung parang equal rights, for example, opportunities. At na-influensyahan po yung mga tao doon. The leftist also na sinasabing hindi. Ikaw yung magdetermina kung ano yung gender mo. Hindi, parang pantay-pantay tayo. Now, the question is, sino ang dapat magdetermina nun? Tao o ang Diyos? Of course, given, it's God. That's why repentance is surrendering what you think what is right. Surrendering what consumes you. And trust in the truth of God, particularly the truth about Jesus Christ. Saan po natin din makikita ito, bago ko po sabihin ito, that's why we are practicing the affirmation of faith, which is the concise narrative of what the Scripture is. Like the Apostles' Creed. Hindi mo gusto yung katotohanan nun, pero yun yung katotohanan ng Biblia. And the more you recite it, yun ang naguhubog sa'yo. Kahit po yung pagkanta natin kanina, it seems boring yung tune, pero when we are singing kanina, Come Praise and Glorify, it talks about the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kung bakit tayo naniwala. We're singing it together, hindi lang po tayo basta nag-aawitan dito. We are confessing it to one another. That's why we are seeking na ang mahubog sa atin ay yung katotohanan ng Diyos, hindi yung feelings po natin. That's why confession of faith is important. The question is, if you are not helping at least yourself na mahubog sa katotohanan ng Diyos, meron po ngayong naghuhubog sa kaisipan nyo other than the Bible. That's why here in the church, na-share ko nga kay Pastor Del last week na kung pababayaan natin yung mga anak na hindi natin maturuan ng about sa Bible, yung mundo ang magtuturo sa kanila. That's really serious and crucial. And in particular, Paul also used in Romans 12:2, metanoia. When he said in that verse, be transformed by the renewal of your mind. Actually, first is, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewal of your mind, so that you will discern what is good and acceptable and the will of God. Yun po yung epekto ng repentance. Repentance po yung essence ng sinasabi ni Paul doon. Masasabing ito ang saysay ng ganap na pagbabago ng isang makasalanan kung babaguhin ng Diyos ang puso o kaisipan na mismong daluyan ng kasalanan. The problem is, hindi yung ikaw ay nagsinungaling kaya ikaw ay naging makasalanan. No. Ikaw ay makasalanan kaya ka nagsinungaling.
Ang kailangang ayusin sa atin ay yung paano mareresolba yung pagiging makasalanan natin. There should be a change of heart. A change of mind. Actually, to be born again, yun din po yung essence nun. Sa madaling salita, kailangan po nating manumbalik sa Diyos. The simplest way of understanding what repentance is, to turn back to God. Manumbalik ka sa Diyos. Kalakip nito ang tawag na magpabautismo. Yun po yung dalawang marka po dito na kailangang gawin Ito po yung outward, repentance, yes, inwardly, pero makikita din po yun sa mga pinapakita mong aksyon. Hindi po pwedeng sabihin, Lord, I repent. Pero wala kang ginagawa. That is a verb that you are doing something. Another is, be baptized. Nakuha po natin, which is commanded, kasi po yun ay nagpapakita na ikaw ay nagnanais na talagang maging isa sa Diyos. Hindi po yun ang nagliligtas, pero that points to what is really happening inside of you. Kaya tinatawag na magpabautismo. Sabi ni F.F. Bruce, and I quote, "Baptism as an outward sign of repentance and remission of sins was no new thing in Judaism. And the command would occasion no undue surprise. They are familiar with the call to be baptized. The Jews. Stick with me. Okay? The context is the Israelites. Hindi ito mga Gentiles. They are familiar, hindi po pinag-uusapan ay circumcision, okay? Baptism, that even John the Baptist, when he went to the Jordan River, mga Hudyo po yung natatawag po doon dahil common po itong baptism na ito. Ito ay nagkaroon ng mas malalim o kaya malalim na saysay. Partikular sa ngalan ni Jesus kasi sabi, be baptized in the name of the Lord Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, be baptized. Ikaw ay nabautismoan hindi sa ngalan ng simbahan, sa ngalan ng head of the church. You are baptized in that authority na ikaw ay iisa sa Kanya. Yun po ang naging difference ngayon na sa pagtawag ng baptism. Yes, you need to be baptized, but in the name of Jesus Christ. Ikaw ay kabilang sa komunidad ni Hesus Kristo, hindi ng Judaism. Ayan po. Ito ay nagkaroon ng malalim na saysay, particular sa ngalan ni Hesus Kristo, kung saan ang sino mang sumailalim rito ay nagkaroon ng marka ng mga kabilang sa kawan ni Jesus. Not merely Cruciform Life Church, okay? The Church of Christ. Sabihin natin, invisible church na si Jesus lang nakakakita. Ikaw ay kabilang sa kawan ni Jesus gaya ng circumcision sa mga Hudyo bilang isang covenant community. Remember, God also commanded covenant, it's like a form of covenant, na parang isang pamilya ay mapabilang sa community of faith. The head, the male, or the male actually in particular, must be circumcised. In Genesis 17:10-14, the moment that infant, let me use that word, kasi infant po talaga, nag-reach ng 8 days na, simula nung siya ipinanganak, kailangan siyang ma-circumcise. That is a mark that you are part of the community, the covenant community. Mas lalo nagkaroon po na ito ng saysay sa mga Hudyo. Dahil sila po ay kabilang na, hindi lang usually sa community ng mga Hudyo, community of covenant, the Church of Christ itself. Stick with me. Gusto ko maunawaan natin ito.
Ayokong pilitin. Ngunit alalahanin nga po natin na ang mga kausap rito ni Pedro ay mga Hudyo kung saan sila ay namuhay sa tipan ng Diyos na pati ang kanilang mga anak ay kabahagi ng covenant community sa pamamagitan rin ng circumcision, again kahit 8 days old pa lamang. It means it is not based on the profession of faith that one will be baptized. Although, yes, we believe for the adults, but even the children of the believing parents must undergo the rite of circumcision in the context of Judaism, or at least in the context of the Jews, sorry, not Judaism. Pero kung sila ay mga Hudyo, let me throw this, no? The moment na sinabi ni Pedro, be baptized, are they going to baptize their children at this point in time? No, hindi na. Tapos na yon. Para ikaw ay mapabilang sa community ni Jesucristo, kailangan mong manampalataya sa Kanya. That's not what we can see here. Because na-deprive yung Jews, at least, doon sa ganong tipan na napagkasunduan simula pa kay Abraham. Lumalabas po that we can possibly assume may malaking posibilidad na nabautismuhan po kasama ang mga anak sa panahong ito, sa mga sandaling ito. At least kung nangyari na po, no, it is still a commandment bilang makabuluhang marka ng pagkabilang sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging isa kay Jesus, na sinisimbolo nito pati ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. One thing is the life, death, and resurrection of Jesus symbolized by the baptism, and the pouring of the Holy Spirit symbolized by the baptism. Nakuha po natin. Ito ang tinuturing na kondisyon ng pagiging tunay na disipulo ni Jesus at marka ng pananampalataya. In other words, though you can approve of yourself that I am a Christian, but there's no evidence that you are indeed a Christian through repentance that is validated by the authority of at least the body of Christ, and not also displayed through the rite of baptism, that is hard to be considered that you are indeed a disciple. No one will be saved sa baptism, but it's hard to assume that you are saved if you are not baptized. Let me ask you personally, tayo lang po rito, kung hindi pa po kayo na-baptized, seriously, it is an institute po ito ni Jesucristo through the apostles. You need to be baptized. Therefore, you need to consider that you need to be part of the community of faith, and not to live as individual Christians. Let's talk about it, and seriously, we want to know each one about this. Kaya ang pagiging isa kay Jesus ay masasabi pong may tunay na kapatawaran sa kasalanan at may biyaya ng banal na Espiritu na siyang gabay at lakas sa panibagong buhay kay Jesus. The result is you will be forgiven of your sins because you are one with Christ. The merits of Christ, the blood of Christ has really cleansed you. And you are given the Holy Spirit to enable you to live that new life. He is the power to do the commandments of God at this point in time. Yun po yung sinabi na po dito. Ang pangakong ito ay para sa kawan ng Diyos sa buong mundo.
One is, the qualification here is for you, sa mga Hudyo. Sabi din po, and for your children. Ito po muna yung sinasabi, no? And for those who are far off. One consideration is probably may mga ibang Hudyo sa ibang lugar. Pero ang nais ng Diyos, hindi lang ng mga Hudyo, of course, all the people, all the nations will be saved. At hindi lang po yon, even sa mga susunod pang henerasyon, tulad po natin, ay kalakip yung promise na ito. Ang tawag na ito ay siyang pahahalagahan ng mga tunay na nakaunawa sa higit na kahalagahan nito bilang tanging kaparaanan ng Diyos para maligtas sa dadanasin ng mundong ito. In other words, you're asking what you need to do, this is what you need to do. And you will receive the promise of salvation in Jesus Christ. Wala po akong nasulat na ganito, no? Pero ginawa po ba natin ito? So that you can say that you are really safe. So that is the recognition of absolute necessity. First is again the grace of divine conviction. The second, the recognition of absolute necessity. And third, the value of radical response. Ano ang nangyari kinalaunan? Nagtanong sila, sinabi yung kung anong dapat gawin, okay, thank you. I'll think about it. In verse 41, so those who received this word were baptized. And there were added that day about 3,000 souls. It means 3,000 po yung nag-undergo ng baptism. At sinabi, they were saved by saying 3,000 souls were added. If you will be particular, ang mga nakaranas ng event ng the coming of the Holy Spirit's filling in the believers, 120 in numbers, sinabi po dito, plus 3,000. So ang unang miyembro ng naging church sa panahong ito ay 3,120 lumalabas. Pero ito pong masasabi natin, nangyari lamang ito sa kapangyarihan ng banal na spirito bilang testimonya ng presensya nito at pagkalehitimo ng katotohanan ni Jesus. Totoo po talaga si Jesus. Bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon, totoo na napasa kanila ang banal na spirito. Dahil ang mga Hudyong ito na nireject si Jesus Christ, in all of a sudden, have come to faith. At ipinakita yung legitimacy of what they are kumbaga yung nangyari sa kanila through baptism. Sa pagpapasa ilalim ng mga Hudyong ito, nabuo ang bagong komunidad bilang kawan ni Jesus. Sila ay hindi nag-atubiling tumugon sa tawag na maligtas. Sa pagpapasa ilalim sa bautismo, sila ay hindi nag-atubili. Ibig sabihin, ginawa po kagad nila yon. Yes, there's some kind of urgency kasi gusto nilang maligtas at that time at ginawa po nila yung rite of baptism that day. Hindi po yung parang pila sa mga public na offices, SSS, tapos na po, may cut-off na tayo. Sa LTO, may cut-off na tayo. Next day na po kayo. No, at that day, ginampanan po ng mga mananampalataya ang tawag ng bautismo, na mabautismohan ng mga taong ito. Ito ay pagpapakita ng kaseryosohan ng pagsisisi sa Diyos at maging kabahagi ng kawan ni Jesus. It is expressed, yung seriousness sa pagnanais na maligtas ay naipakita po doon. Ang pananatili sa makasalanan nating buhay
ng walang agarang pagsisisi ay pagpapakita ng kawalan ng pagpapahalaga sa panunumbalik sa Diyos. I don't need to further prove this. If we are delaying repentance and other forms for us to indeed be considered one with Christ, yun po ay kumbaga evidence na hindi ka seryosong manumbalik sa Diyos. Ang tunay na nagnanais ng kaligtasan ng Diyos ay walang sasayangin na oras at panahon para manatili pa sa landas na hahantong lamang sa kapahamakan. Alam mo na kung saan hahantong yung buhay mo kung wala ka sa Diyos. Kung ikaw ay tunay na nagnanais na maligtas, wala kang sasayangin panahon. Ang sino mang seryoso sa panunumbalik sa Diyos ay sukdulang tatalikuran. That's how the word for radical. Sukdulang tatalikuran ang makasalanan niyang buhay at magpapasakop sa sakramento ng bautismo para maging ganap na iisa kay Jesus at sa kanyang kawan. Actually, binago ko po yan. Hindi po para maging ganap, no? Na tila hindi pa, konti pa lang yung salvation na na-receive mo. Pag ikaw ay nagpabautismo, you're fully saved. Hindi po yun yung gusto kong sabihin. Para sa kapahayagan ng pagiging isa sa Diyos, magpabaptize po tayo. Para maipahayag, ma-profess, yes, to publicly declare that you are really one with Christ. Magpasailalim po tayo sa bautismo. Ayan po, no? The value of radical response. Tatlong realidad ang mahalagang ipinaunawa ng mensahe sa atin ngayong umaga na pinakita sa teksto. Una, the grace of divine conviction, the recognition of absolute necessity, and the value of radical response. So kaya confess, realize, at respond. Ito po yung, I think, nakaraniwan na iniisip ng marami. Ano po kaya yung sitwasyon, ano? Sabi po ng marami na ang lahat daw po ng tao ay nagpupursiging tumungo sa langit. At lahat ng tao pagdating sa pintuan ng langit ay kumakatok, pero ilan lang yung pinagbubuksan ng Diyos. Nakuha po ninyo? Ang lahat daw ng tao gusto talagang makapunta ng langit at nagkumakatok, pero ang Diyos, yung iba lang pinipili niya kung sino yung pagbubuksan niya. Subalit, ang realidad ay lahat ng tao ay nagpupursiging makapunta ng impyerno. Dahil wala ni isa ang tunay na nagnanais sa Diyos. The truth is, tumatakbo pa po tayo rushly na makapunta sa hell. Kung ano man yung humahadlang na manumbalik ka sa Diyos, para manumbalik ka sa Diyos, tinatanggal mo yun. Sabi ng Psalm 14:2-3, the Lord looks down from heaven on the children of men to see if there are any who understand, who seek after God. Sorry. They have all turned aside. All. Together, they have become corrupt. There is none who does good, not even one. Not even one ay talagang nagnais sa Diyos. Sorry. Pero ang magandang balita po ay ito, no? Ito ang kondisyon ng tao. Ang magandang balita, sabi sa Juan, 3:16. I love the Tagalogs. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan.
We are rebellious, pero minahal pa rin tayo ng Diyos, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sorry. Ito po yung totoong picture. Lahat ng tao ay nagmamadaling papunta ng impyerno. Pero dumating po si Jesus. Ako po bilang makasalanan ay hinarangan ni Jesus. Nagmamadali pa po ako nun, pero ginanyan niya po ako, Japhet, no. Huwag kang tumuloy dyan. At some point, hindi, Lord, ayoko. Gusto ko itong buhay na to eh. Pero si Jesus, pinipilit niyang huwag akong tumungo roon. Pinipigilan pa niya ako, nagre-wrestle pa kami. Pero nagsusumikap pa rin akong tumungo roon. Pinigilan ako ni Jesus, nakadama ako ng pagmamahal niya, yumakap ako sa kanya. Sa yakap na yon, hinayaan kong dalhin niya ako na manumbalik sa Diyos. Nabago yung direksyon ng buhay ko. Minahal niya ako ng gusto na ayaw niya ako mapahamak, na pinigilan niya yung puso ko na nagsusumikap na mapunta ng impyerno. Kung hindi niya ako pipigilan, hahantong ako sa labis na hatol ng Diyos. Nais ni Jesus na yumakap ka sa kanyang pagpigil sa iyo at tumalikod tungo sa Diyos ng may pagsisisi, dulot ng kanyang lubos na pagmamahal. Manampalataya ka kay Jesus at maging isa ka sa kanya sa deklarasyon nito sa sakramento ng bautismo. Isipin mo ng husto ang mensahe sa atin sa umagang ito, that you need to turn to Jesus and be united to Him to be saved. That is what you must do to be saved. At nagsasabi ring, turn to Jesus and you will be saved. Mga minamahal at mga kapatid, sabi rin po ni Pedro, save yourselves from this crooked generation. Tayo po yung manalangin.